Cyberbullying. Kasi parang sinisiraan po nila yung tao kahit na wala naman pong ginagawa sa kanila. Yung iba pa sa cybersex, kasi yung iba yung mga nakikipag-meet agad ng hindi naman nila kilala sa mga social networkings. May magbebenta kunyari, tapos pag hindi naman may papadala, kaso nakapagbayad na yung may-ari. Kaya na-scam sila minsan. Siguro po yung pang-aabuso sa mga kunyari, may kaaway kayo, ganun. Parang ayun na yung way para ma-down yung kaaway mo sa pamamagitan ng internet. Video, photos, kapag pinost ng iba mali, kunyari isang tao nag-post ng maling litrato o kaya video, pwede niyong gamitin laban sa kanya, pwedeng gamitin laban sa ibang tao. So yun yung mga krimen na pwedeng mangyari sa internet. Babalik po tayo sa ating special forum on the anti-cybercrime law. Tawagin naman natin si Nestor mula sa pamantasan ng Montalban. Nestor? Magandang hapon. Magandang hapon po. Katanungan ko lang po bilang isang estudyante at internet user. Pwede po bang matanggal or maban yung mga porn site na nagiging dahilan po ng cybercrime? Okay. Sa mga lawyers natin tanong yan. Attorney Dicini. Yun nga yung Section 19 yan ng Cybercrime Act. No? Ang Secretary of Justice, isang prima facie finding na may pornography being done online, pwede niya ipablock yan. Ang order ng Secretary of the DOJ, ididirect niya yan sa mga service providers, sa PLDT, sa Bayantel, sa mga internet service providers, para i-block ang sites. Hindi lang tungkol sa pornography, pero pwedeng sabihin sakali sa intellectual property violations, violations ng mga ibang batas. Pwedeng ipatigil o ipablock ng Secretary of Justice. Kaya kung tutuusin, pwede siyang gumawa ng parang firewall. No? Parang Great Firewall of China, parang gano'n. Pero hindi ba maganda yun? Attorney Ma'am Kimberly, reaction po doon sa Pagbablock ng certain sites. Malaking bagay yata sa amin yun, para sa law enforcement. At the end of the day, for law enforcers, like for the Philippine National Police and the NBI, what we want to do is to effectively investigate a crime kung ilalapit sa atin sa kapulisan or sa NBI. So kung mabibigyan tayo ng, if we are empowered with such, then we will be able to preserve evidences para sa ating effective investigations. Gio? Okay, Attorney Dicini, may mga katanungan para sa'yo. Ang mga mamalandibo ba na photo sakop ng cybercrime law? Para kay Attorney Dicini. Ayan, galing Specifically for you. Online question. Yes, meron tayong Twitter question. Ang tanong, crime ba ang pagiging malandi? Nako, Online question yan. napakahirap naman ang Attorney tanong na Dicini. yan. Pwede makulong. Sama ko na yung next question bago mo sagutin yan. Sige. Is sexting with my girlfriend a crime under the cybercrime law? From Kokoy sa Twitter. Okay. Meron kasing provision sa Cybercrime Act, yung crime ng cybersex, na pag nag-engage ka in parang lascivious activity online for money or favor. Ibig sabihin na kung binabayaran o yung favor may kapalit. Load lang, load. Cellphone load. Cellphone load. Hindi, totoo yan. Nangyayari yan. Pero kung libre to, yun nga, ang tanong nga, kasi sabi for favor Ang favor, libre rin, di ba? So, yun yung katanungan, ni-raise actually dito ni Senator Gingo na doon sa petisyon niya sa Korte Suprema. Kasi hindi niya gusto yung paglagay ng word na lascivious doon sa batas. Kasi sabi niya, sino magsasabi kung anong lascivious? Ano ba ang judge ang magsasabi? Paano kung iba ang standard sa nung judge doon sa akusado? So, isang problematic rin na provision yan. Ito naman para kay Attorney JJ mula kay I am Chared. Kung mag-tweet ba ako ng libelous statements while abroad, covered po ba ako ng cybercrime law? Very interesting question. Attorney JJ Atienza yan. On venue, Attorney Okay. JJ. JJ Atienza, sorry. Oo nga pala. Dalawa po kaming JJ dito.
Kahit nasa abroad ka, as long as you're a Filipino citizen, sakop ka ng batas ng Pilipinas. So kahit magtago ka, iha, sakop ka ng batas na ito. Pero huwag kang mag-alala because there are people who are trying to fix things for people like you have fears. Ito naman, para sa representante natin sa DOST, may katanungan. Wala po bang balak gumawa ang gobyerno ng laymanized form ng cybercrime law? Yung madaling intindihin para alam namin kung ano yung bawal at ano po yung pwede. Yes, oh yeah, definitely. I was discussing kanina. A lot of the problems right now is that it is unclear to the citizens, no? Well, especially cybercrime, as well as in terms of cybersecurity. How do they protect themselves so that they do not become victims? No? So yes, definitely gagawin po natin yan. Ito naman po, para sa mga kasama natin sa BPO, do you think the cybercrime law will hinder our country's development when it comes to technology? Actually, hindi, no? It actually adds another layer of protection for us kasi mas napoprotektahan yung data namin na dumadaan dito sa Pilipinas. It's actually even boosting investors' confidence kasi kung dati hinahanapan kami ng mga batas ng mga kliyente namin na sinasabi nilang endangered yung mga information na tinatransmit nila dito na dumadaan sa Pilipinas kasi wala tayong Cybercrime Prevention Act. Pero ngayon na meron na, we're expecting na mas magiging confident sila in terms of data integrity at saka yung content na dumadaan dito. Kathy, meron kanina banggit si Ma'am Raisa Robles hinggil sa cyber squatting. Kaya gusto natin tanungin yung kanyang impormasyon kung paano napasok itong cyber squatting dito sa batas na ito. Ano ba itong cyber squatting? At meron pa siyang ibang mga concerns hinggil sa implementation. Tama si Senator Vicente Soto. Siya yung nag-interpolate tungkol sa cyber squatting. Nung mga September 2011, nung binasa ko yung Senate Journal tungkol doon, kaya pala nagkaroon ng cyber squatting dahil may mga concerns, for instance, si Senator Legarda, napansin niya na yung pangalan niya nakuha na pala ng Singaporean, tapos pilit na binebenta sa kanya for $1 million or so. Pesos, no? So, well, my husband kasi, who is an internet expert, he told me that this has been a problem in other countries and we're just parang regularizing the Philippines, no, when it comes to cyber squatting. At meron ko kayong ilang pang concern sa hinggil sa implementation nitong batas? Yes, gusto kong tanungin actually yung NBI at saka yung Law Enforcement Authority. Kasi I want to look at yung practical application of this, no? I'm sure na very happy ang law enforcement authorities sa atin dahil dito. Kasi instead of physical surveillance, kailangan usually, no, pag merong krimen o may fugitive o may suspect, pupuntahan, i-case yung kung anumang mga bahay-bahay, friends, relatives, wives, no? Pero dito, gagamitin nila, pwede nilang gamitin electronic surveillance na lang. Now, why is this my concern? Kasi pag ginamit mo yung electronic surveillance, for instance, yung asawa nung suspect, ibig sabihin ba na pwede mong tiktikan yung kanyang cellphone o yung cellphone, no? Ang cellphone is at the same time now a computer. You do not know kung pwede rin itong they will think of this as a computer. Yun ang that's another thing, no? And then another thing that really concerns me is yung crime of sedition and rebellion. From our experience during the Gloria Arroyo period, no, yung sedition at rebellion, ginagamit yan pag medyo tagilid yung administrasyon. We will not always have President Aquino as president. This law is going to stay for so many decades. Do you want to are you not afraid that somehow, sometime, we might have another president who might be thinking of doing something, no? And he will explore the outer limits of the law, of all our laws, and this
gives him a perfect, tool. Unahin muna natin yung first question. Para sa law enforcers daw po, sa NBI, tanungin naman natin. Opo, ang technology po ay nandyan, available na po ito. I-avail po namin yung advantages nito para po matupad ang aming mga tungkulin bilang mga alagad ng batas. At napakaganda po ng mga provision ng batas na ito sa amin. Unang-una po, binibigyan po kami ng kapangyarihan dito o binibigyan po kami ng pagkakataon na makapag-require na po, magkaroon po kami ng oportunidad na pumunta na sa korte na hindi na kine-question ng korte, pwede bang gawin yan? Sapagkat provided na ng law na kapag ni-request namin yung subscribers info or yung content data na kailangan namin sa aming investigasyon, ibibigay na po nila sa amin to. So, sir, for instance, murder suspect, Tapos yung asawa, usually kasi, the suspect will try to get in touch with the children or with the wife. Ibig sabihin, pwede kayong pumunta sa korte, tapos sabihin, I think, we want to do electronic surveillance on the children and on the wife. You violate the rights already of the wife and the children. Medyo, pasensya na po, pero tingin ko moot and academic po yung senaryo sapagkat wala pong asawa na tututol na makipag-cooperate sa investigasyon kung murder victim yung asawa niya. Suspect daw po. Suspect, you mean, yung asawa niya ang mismong suspect? Opo. So, ibinibigay daw po ba nitong batas na ito sa inyo ang kapangyarihan para imbestigahan yung mga nakapaligid dito sa suspect na ito electronically? Binibigyan po kami ng oportunidad na gawin iyon. Okay. Malinaw yun. Attorney Dicini, comment. Actually, yun nga yung nakakatakot dun sa real-time collection ng data, traffic data. Ngayon, ang sasabihin, ang comment na narinig ko from other representatives ng NBI at saka ng PNP, anonymous naman daw ang data. Hindi natin nalalaman kung sino ang subject noon. So, kukunin nila sakali ang telephone number, sakali sa mobile devices, kukunin nila yung telephone number, kung saan nanggaling yung call, ano yung number na denial, makikita nila kung anong date and time na naging yung call, gaano katagal yung call. Tapos makikita rin nila kung SMS message naman, makikita nila yung size ng SMS message. Ngayon, pag na-collect nila lahat ng data na yan, pwede nila sabihin, hindi naman namin alam kung sino yung tao na involved Pero madali naman malaman ang phone number ng isang tao. Hindi mo kailangan ng court order para kunin yon. In fact, pag nakita ka ng isang number doon, tawagan mo lang. Sabihin mo, si ano ba to? Tapos mag-pretend ka, makukuha mo ngayon yung pangalan niya. Pag alam mo na yung pangalan ng may-ari ng phone, pwede ka na mag-search, makikita mo ngayon yung buong history ng calls niya. From that, pwede mo makita sino yung kausap niya. So, ang nangyayari nun, nagsusurveillance ka na Focused surveillance na siya, nang walang warrant. Yan ang sinasabi namin na, yan yung nakakatakot sa batas. Na masyadong maraming data na posibleng makuha. Hindi ko sinasabing gagamitin para sa masama. Kaya lang, may posibilidad na mangyari yun. Yes, sir. NBI. Sa provision po ng batas na kayo po with due cause. So ito po ay nangangailangan po ng isang malalim na pangunawa po natin, yung with due cause. Example po nito, kidnap for ransom. Meron pong ongoing kidnap for ransom incident. Ang kidnap for ransom po ba ay isang heinous crime? Ito po yung heinous crime. So magagamit po natin dito yung provision na to na with due cause na pwede po naming i-monitor yung kung sino man yung tinatawagan o kung sino man yung tinetext nung suspect natin. Pero sir, Yan sino nga po yung- ang nagde-determine ng due cause? Good. Ang magde-determine po nito ay ang aming pong director at ang DOJ po. Yun nga yung nakakatakot. Ang magdedetermine ng due cause ay sila mismo. Itong provision na to, saan nangyari kasi sa batas natin, parang dalawang klaseng data. May traffic data na hindi mo alam kung sino yung tumatawag. So, pwede mong kunin yan ng with due cause. Tapos yung isang class ng data, yung content data, meaning yung content ng conversation. Kinuha nila yung classification na yan doon sa Patriot Act, which is the Anti-Terrorism Act under the US, yung classification na yan. But even under the Patriot Act, para makakuha ka ng traffic data, kailangan mo ng judge, may judge na magdedetermine ng due cause. So yung whether we need to empower our policemen to be able to use and maximize the information available or kung anong restraints or limitation yan, makumahabang kwentuhan pa yan, Cathy. Oo, samantala maraming katanungan pa rin online, Gio. Sige, umiinit ang usapan. Tawagin na natin for the last question of the day, si Joshua Bolante. Joshua? Good afternoon po. Tanong ko lang po, bakit po hindi freedom of information na lang ang pag-usapan ng gobyerno natin ditong cyber crimes?
Who would like to answer? Bakit daw hindi na lang FOI, FOI, ba't unahin hindi imbis daw na FOI imbis na anti-cybercrime? anti-cybercrime? Sa next forum siguro, FOI. Attorney KJ. FOI versus cybercrime. Bakit yung in the hierarchy of the needs of the country or the state, bakit importante yung cybercrime at hindi yung FOI? Well, in the first place, no, importante ang Cybercrime Act kasi I think this is more, it has a bigger, it's more encompassing than that FOI. And this one, involved na rin dito, napapaloob na rin dito kasi yung pagkuha natin ng impormasyon. Can I just react regarding yung sinasabi nga ni Sir, dun sa sinasabi niyang due cause. I beg to disagree because what the cybercrime law says is prima facie evidence, meaning it gives the NBI and the DOJ an all-encompassing extraordinary power to determine what is libelous and what is not, what should be surveilled upon or magkaroon ng surveillance or not. Sir, for me, that is very good, especially yung heinous crime na sinasabi ninyo. That to me is commendable. Alam naman natin which are heinous crimes and which aren't. But remember, as Ms. Raisa Robles said, not all the time we have a government like this as concerned as for the rights of the people as this government. What if in the near future we will have another administrator, another leader who can use this power unbridled na? Nakakatakot po. Gio? Nako, sabi ko last question na pero may pahabol pa. Ang dami kasi nagtatanong online. Attorney Atienza, may follow-up question kay Natuko Ken. I heard the question about tweeting abroad. Paano kung foreigner ang nag-comment ng post na libelous about the Philippines? Anong gagawin ng enforcement agencies? Exempted ba sila? Maraming ganon, di ba, na nangyari in the past? I suppose abot pa rin siya na anti-cybercrime law because what he is maligning now is the Philippines or any Filipino citizen for that matter. Even if the tweet was made abroad, the impact is felt here. Sakop yun. Talagang napaka-powerful nitong batas na ito. Oo. Gusto ko lang balikan yung due cause, lilinawin ko lang kasi dito ako nabagabag. Attorney Decini, so ibig niyo po ba sabihin, ngayon, hindi na po kailangan ng isang court order para imbestigahan ang mga data ng mga tao? Actually, traffic data, anonymized, sabi niya, anonymized traffic data, hindi na kailangan ng search warrant. Ang magandang tanong dyan kasi, ano ibig sabihin ng due cause? Kasi pwedeng sabihin ng PNP, at any given time, meron kaming sakali 1,500 open cases. Hindi ba due cause yun? Which means, at any time, pwede silang kumuha ng real-time collection of data traffic. Yun po yung concern. Ngayon, yung concern tungkol po dun sa kidnapping situation, maganda tanong yan kung kailangan ng warrant yan. Kasi yung ganon, hindi na anonymize yung pag-collect mo ng traffic kasi may target ka na eh. Ang ginagawa mo nun, nagsusurveil ka na on a particular person. So, ang tanong nun, pwede ka na sigurong kumuha ng search warrant nun para itap mo na yung phone. Kasi hindi na traffic data, pag ganong situation na emergency, hindi na siguro effective. Yun nga yung actually, in a sense, hindi ako tutol ako sa Section 12, kaya lang sympathetic rin ako sa law enforcement agencies. Meron talagang sitwasyon na emergency situations na kailangan nila ng authority. Actually, ang kalaban nila doon, yung telephone companies na hindi nagbibigay ng information sa kanila sapagkat ang mga telco, pinoprotektahan ng mga subscriber privacy. Yung batas natin hindi na strengthen. No? Sa akin, nalulungkot ako doon para sa ating law enforcement agencies na sana nabigyan sila ng kapangyarihan in emergency situations na i-compel yung mga telcos na mag-release ng data. Siguro attempt yung Section 12 na mabigyan sila ng ganong kapangyarihan. Kaya lang, tingin ko, parang sobra yung nangyari. Nakikita natin, Yusek Casambre, na this is spinning to different directions. Nagiging civil rights na, nagiging procedure na, nagiging personal privacy na. Ano ang inyong tingin ang dapat mangyari na discussion or na-foresee kaya na ganito yung magiging reaction dito sa Cybercrime Act na ito? Well, I think it was definitely not foreseen, no. However, the reaction just reflects how big and necessary the task is. No? So what we'll do is we will be holding public consultations, discussing. Say on October 9, we have a discussion with the KBP, and I hope the NPC will be there, along with the DOJ, NBI, and COD. This will all happen before we begin writing the IRR.
Okay, hindi pa tapos no? And I'm sure itong ating mga manonood na nagtanong dito sa internet via Facebook and Twitter, hindi rin natin natanong sa ating mga panauhin lahat ng kanilang mga katanungan. Kaya sa susunod na linggo po, ipagpapatuloy namin, same topic po, anti-cybercrime round law. 2. Oo, round 2 dito po sa ating special forum. Samantala, markingan na natin ng panghuling mensahe. Panghuling mensahe ang ating mga panauhin. Umpisan po natin kay Police Senior Inspector Kimberly Gonzales mula sa CIDG. Sa ngalan po ng aming director, si Police Director Samuel Pagdilaw, nais lang po namin ipabatid na marami pong agam-agam pagdating po dun sa bagong batas na ito. At katunayan nga po nung nalagdaan yung ating batas is welcome po ito ng CIDG dahil sabi niya nga po makakatulong ito sa investigasyon at para makatulong tayo sa ating mga kababayan. At kung marami pong agam-agam, masasabi lang po namin, you have to trust us, you have to trust your law enforcers, you have to trust CIDG. At ina-assure po namin kayo na kung ano man po yung mga problems, i-address po yun effectively ng CIDG. Magandang gabi po. Parting message naman ni vlogger, Miss Jane Uy Matya. Katulad ng sinabi ko kanina, the cybercrime law is, anti-cybercrime law is needed. Pero hindi katulad dito. Kasi ang anti-cybercrime law is supposed to be directed at the real cybercriminals and the netizens are not criminals. So kung ano man yung wrongdoing na ginagawa ng mga irresponsible on social media, I think that has to be addressed by something separate so that the penalties will be commensurate only to the wrongdoing. Hingan din natin ang kanyang panghuling mensahe si Yusek Luis Casambre ng DOST. I'd like to assure the public na the law is there to protect the people, and so that we can maximize the growth of our country and its people through the internet. So, wag po kayo mapabahala. We are attending to it, and we, with the help of everybody, we hope to make this a good law. And someone who spoke so eloquently for ating mga enforcers from the NBI at sana magbabalik sa susunod na linggo, Mr. Joey Narciso. Ang masasabi ko lang, with great power comes great responsibility. Nandiyan ang technology na yan. Nandiyan ang ating technology na yan, available yan, gamitin natin responsibly. Hindi porke nandiyan na yan, kailangan at dapat na nating abusuhin pati ang karapatan ng ibang tao. Salamat po. Maraming salamat po mula sa NBI. Samantala, tumungo naman tayo sa industriya ng business process outsourcing. Si Attorney Raul Cortez po, tanungin natin sa kanyang huling mensahe. Kami po ay nagpapasalamat bilang isang industriya ng business processing na nagkaroon tayo ng ganitong batas. Sa tingin po namin makakatulong ito. Subalit gusto rin po namin na magkaroon ng tamang safeguards sa paggamit nito dahil doon po yun po yung kinakatakot ng industriya. Kung walang safeguards, baka maging maabuso yung batas. From the same industry, from BPAP pa rin po, Ma'am Jenny Marshall. Yes, oo. Kami rin po ay sa Business Processing Association of the Philippines, kami nagpapasalamat sa Administrasyong Aquino at sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na made it possible for the Cybercrime Prevention Act to be a law. Dahil ito nga po ang isang malaking inaasahan namin na magbo-boost doon sa investors' confidence, and it will make it easier for us to attain yung target namin to reach 25 billion in revenues by 2016. Yun lang po. We also share the concern of some sectors dun sa mga last-minute provisions nga pertaining to libel, and especially yung warrantless collection of traffic data. Maraming salamat, Ms. Jenny. Samantala, si Attorney Jose Jesus Dicini, JJ Dicini, mula sa UP Law and Internet Society Program. Thank you po. Actually, sa pagtitingnan natin itong incident na ito, historically, ito ata ang unang pagkakataon na merong batas na lumabas na tinamaan ang mga netizens or ang mga Pilipino na nag-engage online. Natuwa ako dun sa statement kanina ni Yusek Casambre na open sila sa partisipasyon. Tingin ko isang pagkakataon to, unang pagkakataon ng gobyerno na mag-open up to public participation ng mga online netizens. Kung sana magkatotoo yung ganon, tingin ko mariresolbahan ito at moving forward, magkakaroon ng mas magandang konsultasyon sa mga batas na ilalabas o regulasyon na na-affect ang mga netizens.
Parting shot naman ni Attorney JJ Atienza. Gusto lang po naming iparating po doon sa mga nag-craft ng batas na hindi naman po namin basta na lamang ino-oppose ang pag-create nito. In fact, hinahangaan po namin kayo at nagpapasalamat kami, pero ang sinasabi lang po namin, may mga provision po that are already bordering on unconstitutionality. And isang vlogger din, Ms. Raisa Robles, para sa kanyang huling mensahe. There are 9 provisions that really need repealing and amending, changing in the anti-cybercrime law. Itong law na to, parang nagbigay ka ng fully loaded machine gun sa mga law enforcement authorities. Kagaya nga ng sabi ni CIDG Chief Sammy Pagdilaw recently, we won't use this law against journalists and netizens, no? Ang pagkasabi niya, we won't. Ibig sabihin, we can if we want to. I mean, that's the implication ng ano. Please remember na we fought so hard for our liberty. At basta-basta ba nating ibibigay na lang sa kanila ng ganito? This is a very insidious bill, no? Okay yung mga ibang batas, kaya lang pinasukan ng mga sections na talagang kaduda-duda. And it's up to us to fight for a right, no? This bill, this law, I believe, violates the first 3 provisions of the Bill of Rights. Please take time out to look at your Constitution and read the Bill of Rights. Kasi may ano ba ang computer sa atin ngayon, no? Tingnan natin. Ang computer is not just a tool. Parang ang computer, parang virtual natin yan na filing cabinet. Hindi na tayo gumagamit ng paper at typewriter. Lahat email, letters, lahat yan, no? Just think if somebody is able to get into your email, into your computer, into your cell phone, that's invasion of privacy. Maraming salamat po, Ms. Raisa Robles. At kaakibat nga po ng modernisasyon ang mga problemang dulot din ng teknolohiya nito. Tulad na lang ng internet na ngayon po ay nagbibigay sa atin ng person o people-to-people interaction in real time. Hindi po maiwasang nagagamit ito ng mga masasamang tao at mga sindikato na sa mga gawain nilang naglalagay sa ating mga mahal sa buhay at kabuhayan sa peligro. Hindi naman nakapagtataka ang reaksyon ng iba na direktang gumagamit ng internet at social media sites dahil dito nila nakikita ang kanilang kalayaan na ihayag ang gusto nilang sabihin sa mundo. Kaya naman sa kanilang pananaw, hindi makatarungan na maging ang personal na ekspresyon nila ay sinusupil ng iilang tao. Kaya po, hindi po nagtatapos dito ngayong hapon ang usapin ng anti-cybercrime law. Meron po tayong part 2. Ang usaping pagsasabatas ng anti-cybercrime law, para sa akin po ay hindi naman dapat tutulan. Pero dahil malawak at hindi simple ang sakop nito, baka dapat nating silipin muli kung talaga bang may basihan ang pangamba ng mga taong direktang gumagamit nito. Parehong may magandang intensyon ang nagbangga ang opinyon dito ngayong hapon. Nakita po natin. Kaya hindi maaaring hindi ito magtagpo sa gitna at magtapos sa isang kasunduang mas makakabuti po sa nakararami at makakabuti po sa ating bansa. Meron po tayong replay bukas, pero meron po tayong round 2 sa susunod na linggo. Ako po si Attorney Marcus Rodes. Ako naman po si Cathy San Gabriel. Gio Tingson po. At salamat po at natunghayan ninyo ang isang oras at kalahati makabuluhang talakayan hanggang sa susunod na Biyernes Part 2 po ng Anti-Cybercrime Law. Magsama-sayong tayo muli dito sa ating telebisyon ng Bayan. At ito ba ang inyong napanood? Cybercrime, a PTV Special Forum.